So magandang araw sa inyo guys. Dito na naman tayo sa ating mga pananim na lakatan. Mga alas 8 ngayon ng umaga. So binisita ko to at wala naman ako nakaschedule na gagawin ngayon. So ito magkikwentuhan na naman tayo about farming. Sana maayos kayo dyan mga kapwa ko, mga vlogger. Upload ng mga video about farming. Siguradong masaya kayo dyan kasi nakakatuwa talaga yung pagtatanim. So ilan lang tayo binigyan ng pribileyo para magkaroon ng ganitong klaseng kalagayan sa buhay natin. Actually sa Manila naman ako galing, 10 years ako doon nagtrabaho. So nung nagkapamilya na ako at 3 na yung anak ko, so dinicide ko na umuwi dito sa probinsya namin. Actually maganda naman yung sahod ko doon, pero nung natanggal na yung kumpanya namin, yung agency namin, at medyo nakaipon na naman ako, kaya nagpundar na ako dito sa probinsya namin. Nagnegosyo na lang din ako, bali buy and sell na lang din ng bumibili ako ng mga saging sa mga kapwa ko farmers, tapos pinapahinig ko at binibinta namin ni Mrs. sa bayan. So maliit na business pero sapat na para mabuhay dito. Mas habang nag-edad ka kasi parang nag-iba na yung gusto mo, parang gusto mong lumagay sa tahimik na, tsaka parang ayaw mo nang ma-stress sa traffic, mainis. Minsan nakakainis yung mga driver, di ba? Nakakainis yung mga driver ng bus. Kumbaga ay puno na, hinto pa ng hinto, nakakairita minsan. So daming mapang stress sa Maynila. Na nagkaedad ako ng 44 na ako ngayon. Nung nagkaedad ako parang hindi na ako fit dito sa Maynila, lalo na may mga pamilya na. Kaya ito guys, suportahan natin ang bawat isa natin sa ating libangan, pero balang araw ay magkakapera ka rito, diba? Kaya sa mga vlogger dyan, na mga farmer katulad ko, farming ay kahit anong pananim ninyo ay sige, basta masaya tayo dyan. Ano man ang kahinatnan, minsan mapipiste yung pananim natin, kayang-kaya natin solusyonan yan. So minsan naman pag tinamaan ng sobrang init, talagang matitindi ang mararanasan ng ating mga pananim, tulad ng lakatan na to. Sobrang silan nito pag wala kang tubig dito, sobrang init. Dahil naranasan ko to nung mga nakaraang buwan. So nagawan ko naman ng solusyon kasi may sapa pa naman dito sa amin na yung sapa ay may tubig naman kahit paano, hindi naman nahubsan. Kaya ayun, nilagyan ko ng motor, kaya na-survive tong mga tanim ko. Kung nabisita nyo yung mga nauna kong video, talagang grabe ang dinaanan nito. So ipakita ko sa inyo kung paano ko to ginawa ng solusyon. So ang solusyon kong ginawa noon dati, yung dayami ng palay, tinakpan ko yung kasi may nakausap din ako na farmer dito sa amin na binibilhan ko rin ng saging. Sabi niya, takpan mo siya ng dayami ng palay, yung palibot ng puno ng lakatan mo, para hindi matigang yung lupa. At sabi niya, napakagandang abono yan pag natunaw. So ito nga, nakita ko ngayong epekto. So salamat sa payon mong yun. Actually linggo-linggo naman kami nagkikita at nagbibenta siya ng mga saging sa akin, lakatan, senyorita at latunda niyan, minsan saba. So maganda kung nakikipag-usap ka sa kapwa mo farmer. So yan, so alam nyo guys, yung mga pananim natin, may buhay sila pero wala silang tainga at wala silang damdamin.
Pero alam nyo ba na ang ilan sa atin, hindi, baka sa kayo rin, ang ilan sa inyo, sa atin, kinakausap nyo yung mga pananim nyo. Meron akong nakausap na isang babae, may asawa siya at may 3 anak. Sabi ko sa kanya, ang ganda ng mga pananim mo, sari-sari lang, may gulay ka, may mga flowers. Oo nga, sabi niya alam mo ba sabi niya, alam mo ba na itong isang flowers ko, ang tagal ko nang tinanim to, pero sabi niya ang kasabayan niya halos nagbulaklak na, nagkaroon na ng flowers. Pero sabi niya itong isa, ang tagal nito, wala talagang flowers. Sabi niya sa flowers niya, sabi niya sa susunod na buwan, pag hindi ka pa namulaklak, siguradong bubunutin na kita. Sa susunod na buwan namulaklak siya. So hindi natin masabi, pero nagkataon lang naman yun na gano'n, nakausap niya tapos nag flowers. Pero hindi naman talaga kailangan ng mga pananim na kausapin. So ang totoo niyan, tayo ang may kailangan. Minsan kasi ang tao pagkausap parang walang gana, depende sa kausap mo. Minsan dinididma ka, kahit mga anak mo minsan walang kwentang kausap, di ba? Parang tinatamad ka tuloy makipag-usap, parang nakikiusap ka na wala namang response na maganda sa iyo. So at least yung pananim yung kausapin mo, talagang mababanggit mo lahat, mga kausap mo, kasi best listener yung mga pananim natin hindi sila kumukontra, hindi sila sumusupalpal. So yan, kaya nakakatanggal yan ng sakit yan. Alam nyo ba yung depression, laganap na ngayon sa mundo, yung stress, at number 1 siyang nakakamatay. Kasi napagkaalaman ng mga eksperto na yung depression at saka stress pala, inaatake dyan yung laman loob mo. Kahit anong laman loob mo, number 1 yun dyan, yung atay, apdo, kidney. Meron dito sa amin na isang babae na wala naman siyang sakit sa kidney, pero biglaan siyang nagkasakit sa kidney, at ilang buwan lang namatay siya, at dinialysis siya mga 5 buwan, pero namatay din agad. So wala siyang history noon pa na nagkaroon ng sakit sa kidney, kundi biglaan lang. Ang findings ng doktor, sa stress daw, sa sobrang stress, namatayan kasi siya ng asawa past mga 6 months. So parang dinamdam niya ng todo. So ganun daw, bali kumupos daw yung yung kidney. Hindi naman tungkol sa kinakain siguro, basta yun yung findings niya. Parang lumiit, parang tumanda ba, parang lumiit yung kidney niya, hindi na nag-function. So ganun yung findings ng doktor sa sobrang stress. Ganun din yung nangyari sa magulang ko. Ang nangyari naman sa kanya, nagkaroon siya ng bukol doon sa malapit sa abdo. Ganun din ang findings ng doktor. Wala siyang pinagmulan na kung ano-ano man, basta sa stress daw. Iwan ko bakit ganun ang sakit sa panahon natin. So sa mga kabataan, grabe ngayon yung depression nila. Pero nung mga 90s, 80s, wala sa atin yun, wala yung salitang stress, depression na yan. Pero sa mga kabataan ngayon, grabe, kahit saan na lang mayroon silang ganung sakit. Kaya kung kayo may mga anak, bantayan nyo, kasi minsan hindi natin halata, mayroon silang depression, mayroon silang stress, minsan sa pambubuli sa social media, sa mga Facebook, hindi natin alam yun. Kaya mas maigi na minsan sisilipin din natin yung cellphone nila, at tayo ang mamahala sa kanila, hindi yung pinapabayaan lang natin sila sa social media. May lihim na pala sila na nangyayari sa kanila. So kailangan proactive tayong mga magulang. So mahaba na yung usapan natin, kung saan na tayo nakakarating. So bisitahin natin ng mga paninimpong lakatan, kung ano na yung nangyari sa kanila. So teka lang.
So dito tayo mag-umpisa guys. Siguro kung napanood nyo ng mga nakaraan na ito sobrang liliit pa nito. So ito na ngayon sila. Past 3 month to. Yan. So ayan na. So itong dalawang kambal na to, ayan, ang laki na siya. Ayan. Saka mataas na siya. Ayan. So dati, kung nasilip nyo yung mga nakaraang video ko, ito yung mga nilagyan ko ng dayami. Itong mga punong to. Ito. Bali lahat to nilagyan ko sila ng dayami. So mayroon pa nga dyan sa ilalim, natambakan na ng iba ng lupa. So maganda yung epekto. Tulad nito. Ito. Yan o. Yan. Yan. Mayroon pa siyang dayami dyan. Yan. Yan. Nakabaon pa sa ilalim. So tinambakan ko talaga ng lupa. Yan. Yan. Yung mga dayami. So ayan siya ngayon. Bali ang taas na. Yan. Ang tataas na. So yan. So ito pa yung iba oh. Mga ito nahuli kong tanim to. So may dayami lahat yan. So ganun pala talaga ang epekto ng dayami. Bigla siyang tataba pag na unti-unti nang nalulusaw yung dayami. Yan oh. Yan. Ito pa nga yung mga ugat niya. Yan. Kita mo yan yung ugat pa niya. Ugat ng kuan, saging natin. So kahit ganito, magdamo-damo ka lang, parang kuan, gumagana yung utak mo. Yan. Kaysa sa naubos lang yung oras mo sa cellphone. Yan. Puntahan mo yung mga pananim mo. Dito kasi sa probinsya may problema din minsan yung mga tao rito eh. Nung andun sila sa Manila, hanap sila ng mga paso. Yan, paso ilagay sa bintana. Magtanim ng mga kuan, okra, magtanim ng kamatis. Tapos nung umuwi na sa probinsya, may mga lupa. Bumibili pa ng kamatis sa bayan. Bumibili pa ng okra. Tinamad na magtanim. Samantalang sa Manila nagtsatsaga sa paso-paso. Ang tao nga naman minsan no. Yan oo. So yan, taba siya. Meron akong mga bagong tanim, pero ang ilan namamatay. So tumitingin din ako sa mga kapwa ko vlogger na nagtatanim ng mga lakatan kung bakit ang ilan namamatay. So ang sabi ng ilan kasi baka nakabaon lahat, tapos sobrang basa, lalo na ngayong tag-ulan, nabubulok. Tulad dito, wala, hindi na tumubo. So duda ako baka yun nga, kasi sunod-sunod na yung ulan at nabababad siya at nakabaon siya lahat. Kaya ayan, ito siya oh. Yan. So ayan pa, mayroon pang puti, pero antayin lang natin, baka mabuhay pa siya. So itong isa naman, yan. Yan. May natira pang puti dyan, pero duda ako na mabubuhay ito. Yan. Kasi nakabaon kasi sa lahat. Maliit pa kasi yan na saha, tinanim ko na. Kaya ayan, halos nakabaon lahat. Hinukayan ko lang yan, nakabaon talaga yan. Ayan. Kaya ang pagtatanim minsan charge to experience talaga. Marami kang mararanasan, madadaanan bago mo ma-perfect ang pagtatanim ng isang linya mo. Kung ano man ang linya mo na ng pagtatanim. Tulad ko, nag-focus ako sa saging. Maliit latondan to. Tapos malawak pa to guys. So sa susunod naman, doon naman sa taas ikutin natin. Medyo ginugutom na ako, uwi muna ako. Yeah. So enjoy lang kayo guys dyan. Enjoy tayong lahat sa pagpa-farming. Okay, salamat.